Kamusta muli mga kaibigan? Tingnan natin ngayon ang contract package 07, yung South Depot ng NSCR. So, ito yung depot na matatagpuan sa Banlic. No? Ito ay kabilang sa NSCR South Commuter Rail Project. No? So, mapapansin nyo, ito yung kanyang development plan. No? Yung pinaka-depot ay ito. Then, nasa tabi siya ng San Cristobal River. And then, malapit siya sa Laguna Gateway Inland Container Terminal. So, yung um, contract package 07, ang kanyang contractor ay ang Lot Gulermak PEI Joint Venture. So, ito yung kanilang Facebook page. And then, ito yung nung contract signing doon sa Kalamba noong October 2022. No, kasama nung pag-award sa contract package 04 hanggang 06. And then, nung day na rin na yun, ay in-award din yung contract package 07. So, yung contract package 07 ay civil engineering works para sa 22 hectare na Calamba Depot. So, yun yung depot na yun. No? So, yung location niya ay dito sa may Banlic, Calamba. So, dito yung pinaka-location niya sa area na to. Ito yung pinaka-magiging location niya ng depot. Kung mapapansin nyo, katabi lang siya ng San Cristobal River, and then malapit siya dito sa Inland Container Terminal dito sa may Banlic, no? Then malapit din siya dun sa gagawing Banlic NSCR station, which is dito itatayo yun. Mapapansin ninyo ay malawak pa yung lugar na ito, no? Mostly mga palayan pa ito. And then marami pang available na land dito, no? Although hindi naman yan lahat makukuha nung mismong depot. So mapapansin nyo malawak pa siya. Pero may mga residential area malapit dito sa pagtatayuan ng depot. So nung December, itong last December, I was able to take a drone shot, no? Makapag-record ako ng drone shot dito sa area na ito. So, panoorin natin yung drone shot. So, yan siya. So, mapapansin nyo, nabakuran na nila yung ibang mga area. May bakod na dyan. And then, dito rin may mga bakod na. So, sa ngayon, ganyan pa lang yung itsura niya, no? Either prepare na siya para sa mga gagawing clearing at saka construction. Yan yung area niya. Mapapansin nyo tong area na to. Yeah. Kaunti pa lang yan ng buong sakop. Hanggang doon yung sasakopin ng depot. No? So ito yung binidyohan ko rin yung ibang paligid niya. So yeah, may mga residential area. O may mga kabahayan din malapit. Ito ay farming land. No? Then dito sa area na to, ito yung Inland Container Terminal. Then dito ilalagay yung future Banlic NSCR.
yung station ng NSCR. Malapit siya sa area na yan. So, ikot ulit. Ito yung tulay ng San Cristobal. Kung saan may dalawang tulay dyan na para dun sa PNR, no? Pero yan babaguhin tong tulay na to. Kasi para din dun sa NSCR, sa tulay na gagamitin ng NSCR. Yan yung area. So, mapapansin niyo may bakod na, di ba? Mapapansin niyo yan pa lang yung bakod dyan. Bago hanggang dito yung bakod. Tingnan natin yung ano niya, yung plan niya, no? So, ito. Ito yung pinaka-plano niya ng buong depot. Yung nakakuhanan nung drone shot, ito pa lang yun. Yung area na yan. Itong area na to. Yan pa lang yung nakuhanan ng drone shot. Yan pa lang yung area na may bakod. So, kung mapapansin nyo, malawak. Malawak pa yung sasakupin niya. Kung titingnan natin dito ulit sa mapa, yung sasakupin niya ay hanggang dito. Sa area na to. Hanggang dito. So, yung depot area ay ito. Dito. So, balikan natin yung drone shot. So, malawak yung masasakop pa nito. Ito yung kalsada na to. Ito siya. Itong kalsada na to. Bahagi nitong kalsada na to ay magiging parang connecting road mula dito sa station ng Banlik, no? So mula dito sa Banlik Station, ito yung Banlik Station, yung future Banlik Station. May kalsada na. So para yan dun sa mga papasok dito sa depot, ano? Then itong bahagi rin ito ng kalsada na to, kasama rin tong i-develop, no? Maging access road siya papunta dito. Maging access road dito. Then dito rin, no? Ito ilalim siya dito sa access road na ito. And then dito itong area itong anong to ay access to ng mga tren, no? So rail ang nakalagay dito. So papunta to dun sa dudugtong to dun sa mismong line ng NSCR. So kung papasok yung tren, magmamaniobra siya, din papasok siya dito. Then kung lalabas siya, either kung pakalamba siya, diretso siya doon, o kung papunta siya north, lalabas siya din, maniobra, diretso dun sa up to north. No? So ito yung pinaka forma ng gagawing depot. So mahaba siya. So nakalagay doon ay nasa 22 hectares ang kanyang magiging masasakop na area. So, tingnan ulit natin yung drone shot. So, yan, oh. Hanggang, mapapansin nyo dito, may bakod, yung bakod ay hanggang dito na. So, ito yung hangganan ng access road na gagawin nila. Kaya hanggang dito lang yung bakod niya. So, itong, na to, ito yan. Hanggang dyan sa lugar na yan. So, ito siya, yung kalsada niya. Yan. Sa ngayon, no? So, itong bahagi na to, yung dito, yan yung sasakupin ng construction. Kaya tingnan pa rin natin. Ayan, medyo inilapit ko siya papunta doon. So dito magkakaroon ng rail access itong area na to. Then ito road access na.
Then ito yung sasakupin nung depot. Ngayon, tiningnan natin dito. Dito kasi yung ah, magiging future Banlic Station. At that time, this December ito kinunan, mayroong nasusunog doon sa malayo. No? Ito yata yung factory ng mga appliances na nasusunog na nabalita. So, aksidente kong nakunan. At that time, di ko alam kung anong meron doon eh. So, yan. So, kasama nga, malapit niya itong um, yung inland container terminal. Kasama yan sa plano na dahil nga i-incorporate nila na magkaroon ng cargo rail sa ibaba ng viaduct ng NSCR. So dito dudugtong yun. No? So strategic din kasi yung mga container dito, mula sa mga factory dito sa Laguna, pwedeng dito na nila ibaba, then isasakay nila sa mga cargo rail, sa cargo trains, papuntang either pa south o pa north. No? Ang pinaka-future kasi niyan ay yung cargo rail idudugtong nila yung mga ports sa Luzon, then all the way hanggang Sorsogon. No? Pero yun future pa yun, sa future pa. Wala pa naman silang nilalabas na para mga plans about that. So yan yung malapit doon sa vicinity na yun. So, titingnan nyo, napakalawak pa ng area na to. At maraming development pa ang maaaring mangyari dito. Lalo na pag nagkaroon na ng station dito. Ng Banlic Station. So yan, mga kabahayan yan. Ilya Palaw, nandiyan din. Na magiging access din yun papunta sa station. So yan, yan. Oops. Sensya na. Medyo nawawalan ako ng control sa drone nung time na yan. So yun, hanggang doon. Hanggang doon yung sasakupin. Hanggang dito yung sasakupin. Yung depot, mahaba yung sasakupin niya. So, napakalawak ng lugar na pagtatayuan. As of now, ganyan muna kasi nga prepare nila yung mismong site para sa magiging construction dyan. So, kasabay yan nung pagko-construct din nung mula Alabang hanggang Calamba. So, yon ibang contractor na yung mag-handle nun, yung Hyundai na mag-handle nun. Yeah, so, yan yung pinaka niya, itsura niya. Then, ito yung kanyang alignment. So, ito yung pinaka depot, then Banlic Station, then ito na yung line ng NSCR. So, ito nga yung access road papunta doon. Then may access road din papunta sa station. So, madadaanan yung mga nasa gilid dito. Yung unahang part ng Villa pala, mukhang makakasama rin yung magiging access road. And then ito, rail access para makalabas at makapasok yung tren papunta dito sa depot. Then ito yung San Cristobal River. Okay. So ito yung render nung magiging depot, no? Yan, so may mga building dyan. So ito yung operations control center para sa South Line, dun sa NSCR South. Then meron mga workshops din sila para sa maintenance ng mga tren. At then yung mga facilities na essential para sa mga operations sa depot. No? Then ito yung isa na yung light repair shop ng depot. So, light repair. So, mga hindi naman heavy maintenance ang gagawin diyan. Yan yung itsura niyan. Then ito yung operations and control center kung saan
i-manage nila yung operation daily operations ng South Line, no? Ng NSCR South Commuter Line. Then ito nga pala yung logo nung joint venture ng LOT, Gulermac at saka EEI. So sila yung na award na mag-construct um, ng South Depot, LGE, LOT, Gulermac, and EEI. Then ito yung naging contract award nila noong time na yun. So ito, available to, as always, available to dito sa website ng DOTR. DOTR, then foreign assisted projects. Dito sa procurement, foreign assisted projects. Then nandito siya noong 2021, if I'm not mistaken. 2022, sorry. 2020. Noong 2020, so ito siya. Pag-clinic yan. And yung mga bidding documents, invitations for bid. Ito yung contract award. Nakapost dito. Public din naman na accessible tong website na to. And then yung kanyang mga bid documents, no? So, encourage ko kayo na kung kayo interesado, titingnan nyo rin sila habang publicly posted pa, no? Nandito siya sa website ng Department of Transportation. Okay. Then, meron ding Facebook page nga yung LGE joint venture, no? So nandito yung sa Facebook page nila. So may mga hiring sila ngayon. So kung gusto niyo ring i-check, nandiyan naman din. At least publicly meron silang page, kumbaga. So kung may mga updates sila, makikita natin dito. At least dito nila pinost yung render ng kanilang depot, no? Ayan yung depot nila. So ayun yung light repair shop. Then ito yung operations control center. So sa ngayon nagsisimula na yung kanilang construction diyan, no? And then in the future kung tayo papala rin na makabisita ulit doon, tsaka makapag drone shot, sana'y may update natin yan in the future. So ito yung kanyang yung mga access road niya, no? So yan yung magiging access niya. May access siya na dadaan din dito sa loob ng container port. Then may access siya dito rin dun sa mga roads na nandito, no? So at least malapit siya sa mga residential area. Malaking bagay rin ito kasi malapit dito yung Banlic Station para sa mga nakatira dito, no? At least yung pag-travel nila pa north malapit lang sa kanila. And then makaka-contribute din to dahil makakapag-generate to ng jobs. And then yung mga businesses na pwedeng makasupport dito sa itatayong depot, no? So ngayon 2024, may plano na i-stop na nila operations ng Tutuban hanggang Alabang para makapag-start na, then makapag-full blast na ng construction yung buong NSCR line, no? Hopefully by that time maging smooth lang yung progress ng kanilang mga construction. So sa ngayon ganun lang muna. At hopefully kahit paano nakapag-impart ako ng knowledge sa inyo. So nawa ay abangan nyo ulit kung yung mga future updates para dito sa mga rail projects ng DOTR and ng Philippine government dyan sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.